Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, The Wonders Philippines. Pambato ng PBBM admin sa 2028, nabuo na daw. Ito ang sample. Sabi ito, pangmalakasan na ito, todo na wala ng atrasan ang pambato ni PBBM. Ito ay hindi opisyal. Sample lang ito. Anong masasabi nyo? So ito, President John B. Rimulya, Vice President Boying Rimulya, 12 senatorial candidates. Ito Martin Romualdez, Garin, Congresswoman Janet Garin, Auntie Claire Castro, Larry Gadon, Nicolas Torre, Benny Abante, Ralph Recto, Soto, Vicente Soto, Jay Tariela, Gibo Chodoro, Sandro Marcos, and BBM mismo, kakandidatong senador. Yan. Sabagay, ano lang ito, hindi daw ito opisyal. Nagtatanong lang siya, comments. Ano ang pulso ng taong bayan? Anong pulso nyo? Mag-comment kayo. Tingnan nyo, people who reacted. 59,000 ang nag-react. 54,000 ang tumatawa. 1,400 ang galit. 2,200 lang ang nag-like. So ilang percentage ito? Halos 90% tinatawanan ang lineup na ito. Hindi sila naniniwala. 10% lang ang ayos. Basa tayo sa mga comments. Carlos Espina, kung noon ay galit na galit kami sa inyo, ngayon naman ay tawang-tawa kami. Mabuti yan para maging masaya naman ang mga Pilipino kahit papano mayroon kaming pinagtatawanan araw-araw. Albert Domdom, Devil Syndicate in one picture. Jonathan Garrido, kahit isa walang manalo dyan basta walang dayaan. Ruben Villanueva, line up for firing squad. Maria Teresa Escabarte, the Crocodiles team, the king and queen of crooks 2028. Anthony, sure ako 100% kung walang dayaan na mangyari, ni isa walang manalo dyan. Ang galing naman ng gumawa nitong lineup na ito. So, sa ngayon, na more problema ang Marcos camp, paano sila makaput up ng malakas na candidate na may pag-asang manalo laban kay VP Sara. Kaya sabi ng isang political strategist, si Mr. Gabriel Claudio, nagsilbing political advisor ni Pangulong Fidel V. Ramos at Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, baka daw mapilitan si Marcos Jr. na makipagkoalisyon sa ibang kampo. Sample, kakamping. Itong si Rapi Tulfo. Sino pa? I don't know, Makabayan Black, baka ayaw. So, abangan natin kung paano mag-unite ang dating mortal na magkalaban. Kasi ang mga dilawan, kakamping, sila yung nagpatalsik sa Marcos dictatorship. So, paano ngayon sila makonsensya, I don't know, anong klaseng, kaya tinatawanan sila ni Attorney Rowena Guanzon Mga kainsuka kayo. Dati nyong never again, ngayon, why not? Sama itong Sharon Cuneta na ito. Nung kampanyahan ng 2022, ganda yung salita niya, never to Marcos again. If you vote for Marcos at mananalo, pagdating ng anniversary ng pang-ilang anniversary ng martial law, nandun
Siya ang nakaupo doon. Kailan bang anniversary? 50th anniversary daw ng martial law. Kaya, sabi niya, huwag niyong, itong si Sharon Cuneta, huwag niyong ilagay ang ating kinabukasan sa isang leader na hindi karapat-dapat na mangulo. He is not fit to lead. Sabi ni Sharon. Correct. Tama yung sinasabi niya noon eh. Ganon din ang sinasabi ni Tatay Digong na weak leader yan. Bahala kayo kung hindi kayo maniwala sa akin, huwag nyo akong sisihin. Tunay nga. Weak leader nga. So ano ngayon? Tayo, nabudol, binutuhan natin siya. Si Sharon Cuneta, hindi niya binutuhan. Tayo na ngayon na bumoto kay BBM, tayo na ang isinusuka natin siya. Si Sharon Cuneta naman, kinain niya ang kanyang isinuka. Dahil ngayon, Mr. President, you will always have my support. Mga balimbing, walang ano. Oh, so, good luck. Kasi ang nakikita ko ngayon, no choice sila kundi si John Vic Rimulya ang pinaka most likely. Kasi si Romualdez wala na. Mahirapan na yun makabangon si Romualdez. Not unless kung magtagumpay sila na matanggal si VP Sara through impeachment, so wala nang malakas na kalaban. Baka kakandidato si Martin Romualdez. Kasi kung si Martin Romualdez ang makakalaban niya si Hontiveros, baka kaya niyang talunin. Kaya tingnan natin, magtulungan tayo, magdasal tayo na malalampasan ni VP Sara itong impeachment complaint laban sa kanya. Pag hindi nila na-impeach si VP Sara this year o kung hindi na-convict, mananalo si VP Sara sa impeachment niya, wala na. No, the end is near. They have no more chance na tanggalin si VP Sara next year. Wala na, sobrang lakas na yan si VP Sara. Kaya good luck sa mga Marcos loyalist and ang mga kakamping. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa balay sa tagaan ng Pugyero. So muna ni ang ilang balay, ang atop trapal lang gid in taon. Na naggagisi-gisi na. So muna ni ang ilang gipuy-an. So kini ang ilang pagpuyo, diri lang gid sila makatulog. Sa kuan lang. Kung muulan, so gatulo na gyud. So muna ni trapal lang in taon. Og muna ni angero nga among gihatag so makaatop na ni karon. Salamat sa pagyud. Salamat kay natagaan gyud mi among atop kay lima ka among atop nga trapal nga buslot. Ngatag og panalangin sa Ginoo nga madugangan pa ang uban nga nakinahanglan. Kanang bayte mo bay. So mag-atop na karon. Inaot unta nga panalangin o pangyud. Tanggalo na ning atop nga trapal. So kay atopan na karon sa yero. Tanawa gabok na gyud ang trapal. Sakto ra gyud sa kulo di ano. Kay ko alagarin magyakop magsubay kay. Og karon nakaatop na gyud so na ilista na gyud tong dautan nga trapal nga buslot na. Salamat sa Ginoo gyud nga napulihan ang akong atop nga trapal nga napulihan na gid option. Salamat sa nagtabang. So ginala sa Ginoo.
Nga di na kam nga madugangan namo ang among katabang ug pareha sa among kauban nga kalisod nga nakinahanglan nga mangayo og tabang inaot unta si Sir dagan pa matabangan. gidala sa Ginoo nga makatabang gid sa kapobre. Salamat kayo. Salamat sa amo nga puya na gid og sin. Salamat kayo. Salamat.